or gagawan nyo kami ng masama, abay hindi maganda. Ano kayo, diktador? Ano ito, martial law? Ako po nagtatanong lang. Nasa martial law po ba tayo? Ako po'y tanong lang yun. Tatandaan po ninyo, hindi nyo pwedeng busalan ng isa. Halimbawa, kahit busalan nyo si Atty. Vic, yariin ninyo, kuhanin ninyo, kidnapin ninyo, palagay nyo walang magsasalita, mas lalong dadami. Sa katunayan, one wrong move, I think you are just one wrong move away para talagang sumiklab itong galit ng taong bayan sa inyo dahil hindi nyo ma-accomplish yung promises nyo. So pag-iisipan ninyo ang pag-atake. Nakaantabay na ang taong bayan. Galit na. Sisiklab na eh. Pasensya po pero hindi po kasi ganyan dapat. Huwag niyong binubusalan. Ang nangyayari ngayon, pag natag ka na Duterte, sisilipan ka na. Buti nga kung sisilipan lang, kung ipapadukot. At alam kong napanood nyo na yung video ni Banat Bay. Ipapadukot siya. Ayan po ang masakit sa atin. Ano po, ganyan na lang tayo? Really? Diktador na ba tayo? Bumalik tayo sa martial law? Huwag ganun. Sagutin nyo ng tama. Gawin yung patas. Ang laban. Huwag kayo. Kasi kayo, biglang public official, kayo po ay nangako sa taong bayang maninilbihan. Hindi po pwede na para kayong bata na walang kokontra. Hindi pwedeng walang oposisyon. Dapat bago kayo nanumpa diyan sa inyong posisyon, bago nyo inasam-asam yan, dapat alam ninyo may kritiko, dapat alam ninyo may oposisyon. Hindi po pwedeng kayo nang kayo masusunod. Hindi nga dapat pikon ng mga tao sa gobyerno, lalo na kung pwede naman nila sagutin na may katapatan ang lahat ng isyu na ipinapato sa kanila. Lalo lang mag-iingay ang taong bayan kung lahat na lang na nagsasalita ay pilit nilang bubusalan at patatahimikin para lang di umano wala nang sumita at magbuko sa mga kalokohan nila sa bayan natin. Patutsada tuloy ng netizen, nakakatakot naman po. Lahat po ay ginikipit na, paulit-ulit ang interview sa dati daw member ng DD Squad, pati si VP Sara kasali na. Wala ng freedom ang mga Filipino, daig pa ang batas militar. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Kaya nga marami tayong kwento at nakausap namin si Atty. Vic, ang napag-usapan namin, huwag tayong matatakot. Diretso lang tayo. Yun po ang napagkasunduhan kahit anong mangyari. Kung merong mang isa sa atin ang pipigilan, dire-diretso tayo. Kailangan bantayan natin ang likod ng bawat isa. Pag may pinigilang isa, kailangan lalong mangitlog ito. Anong ibig sabihin nun? Pag may pinigilang isa, pag merong isang pinusasan, merong niyari isa, merong kinulong, kung ano pa man, pagpipigil ang kanilang gagawin, dapat nasa likod natin ang bawat isa. Magkakaiba man tayo ng ating kulay, politika, pero tayo ngayon ay nasa sa isang laban. Hindi man tayo sasang-ayon sa bawat laban, pero kailangan binabantayan natin ang likod ng bawat isa. At we agreed upon it. No? So pagka merong isa talaga na binusalan sa kahit anumang pamamaraan, lalo tayong mag-iingay. Lalo nating isisiwalat. Kaya po, kung ako sa gobyerno, pag merong binabatong anomalya patungkol sa kanila, sagutin nila. Halimbawa, sinabi ni Tatay Digong, meron tayong adik na presidente.
Sagutin nyo. Huwag posasan ang mga bibig. Halimbawa, sinabi ni ng mga anak ni PRRD, ni Tatay Digong, na mag-resign. Sagutin ninyo kung bakit kayo ay hindi mag-resign. Pero wag natin pipigilan ang mga nagsasalita. Kasi po, as far as I know, it's already 2024. Wala na tayo sa 1970s na dati ay diktador. Tayo po ay nasa bansang Pilipinas na may demokrasya. Alam nyo, kahit maraming kritiko, pero ginagawa ninyo ang dapat ninyong gawin. Makikita ng tao na yung mga kritiko ninyo ay inggit lang. Pero ang problema, kung alam ninyo hindi kayo gumagalaw, hindi ninyo ginagawa ang inyong dapat gawin, na ipinangako ninyo sa taong bayan, pag may kritiko, apektado kayo agad. Bakit? Kasi kita ng tao na yung inyong ipinangako sa taong bayan ay hindi ninyo ginagawa. Nalalaman nila na yung kritiko ay tama. So wag po natin gagawin yung ganyan. Kung ako sa inyo, gawin nyo ng tama ang inyong mga trabaho. Majeline Ken Monche, maraming salamat po. Thank you sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you sa pagsuporta at nawa ay pagpalain ka. Thank you Majeline Ken Monche. Alam nyo kasi medyo emotional ako dito, no? Kasi alam nyo, ang gobyerno dapat ay hindi pikon. Ito, bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Doon sa matagal na dito, sa channel ko, alam nyo, kaliwat kanan, binabanatan ko yan si Attorney Vic. Binabanatan ko yan. Tandaan nyo po, si Attorney Vic, kaklase ko yan. Elementary, high school. At kasama ko pa sa varsity team. Basketball, high school team ng Claret School. Pero binanatan natin. Binanatan natin kaliwat kanan. Bakit po? Kasi para sa akin, mali yung pinagtatanggol niya dati. Magkaiba kami ng political colors. Pero ngayon magkasama kami. Bakit? Walang personalan. Actually, pati si Attorney Vic inamin yan. Kami magkapatid, binabanatan siya. Magkakaisang eskwela kami kasi lower batch sa akin si Banat Bay. So lower batch, ka-schoolmate din. Pero walang schoolmate. Ang importante, magkaiba tayo, babanatan kita, gagawin ko trabaho ko, di banatan mo din ako sa tamang paraan. Kita mo ngayon, magkakasundo kami. Bakit? Walang personalan eh. Ipapakita namin sa'yo bakit mali ang sinusuportahan mong presidente. Di ipakita mo sa akin tama yung sinusuportahan mong presidente. And I think so, na siguro napakita namin na kami ang tama, hindi dahil sa matalino kami, kundi dahil nakinig kami kay Tatay Digong. Wala tayo ngayon sa kinalalagyan natin kung kayo po ay nakinig kay Tatay Digong. Pero kami walang samaan ng loob. Why? Professionally. Una, hindi ko siya inatake ng personal. Inatake ko siya sa issue. Ngayon, ang issue namin, parehas na. Dahil nabudol tayo. Dahil hindi ginawa yung pinangako sa inyo. Kami naman ay hindi nabudol eh. Hindi kami naniwala dun eh. Kayo ang naniwala. Ganun po ang professional. Sana po ang ating mga nasa gobyerno, ganun po. Ipakita ninyo kung bakit kami mali. Kung gusto pa nga ninyo, magdemanda kayo eh. Pero gawin yung patas ang laban. Kasi para sa akin, ang demanda ay patas. Kasi ang demanda, pwede kang sumagot. Pero kung bubusalan nyo kami at pipigilan ninyo kami dahil tatakutin nyo kami or gagawan nyo kami ng masama, abay hindi maganda. Ano kayo, diktador? Ano ito, martial law? Ako po nagtatanong lang. Nasa martial law po ba tayo? Ako po'y tanong lang yun. Tatandaan po ninyo, hindi nyo pwedeng busalan ng isa. Halimbawa, kahit busalan nyo si Attorney Vic, yariin ninyo, kuhanin ninyo, kidnapin ninyo, palagay nyo walang magsasalita, mas lalong dadami. Sa katunayan,
one wrong move. I think you are just one wrong move away para talagang sumiklab itong galit ng taong bayan sa inyo dahil hindi nyo ma-accomplish yung promises nyo. So pag-iisipan ninyo ang pag-atake. Nakaantabay na ang taong bayan. Galit na galit na. Sisiklab na eh. Pasensya po pero hindi po kasi ganyan dapat. Huwag niyong binubusalan. Ang nangyayari ngayon, pag natag ka na Duterte, sisilipan ka na. Buti nga kung sisilipan lang, kung ipapadukot. At alam kong napanood nyo na yung video ni Banat Bay. Ipapadukot siya. Ayan po ang masakit sa atin. Ano po, ganyan na lang tayo? Really? Diktador na ba tayo? Bumalik tayo sa martial law? Huwag ganun. Sagutin nyo ng tama. Gawin yung patas. Ang laban. Huwag kayo. Kasi kayo, biglang public official, kayo po ay nangako sa taong bayang maninilbihan. Hindi po pwede na para kayong bata na walang kokontra. Hindi pwedeng walang oposisyon. Dapat bago kayo nanumpa diyan sa inyong posisyon, bago nyo inasam-asam yan, dapat alam ninyo may kritiko, dapat alam ninyo may oposisyon. Hindi po pwedeng kayo nang kayo masusunod. Bakit hindi na lang natin gawing communism ito? Galit na galit kayo sa China para kayong gusto nyong gawing North Korea ito? Lipat na ako sa Davao, himiwalay na nga tayo. Grabe. Tandaan nyo to. Ito lang pakiusap ko. Uulitin ko yung nausapan namin nila Attorney Vic. Bantayan po natin ang bawat isa. Huwag tayong titigil. Pag may binusalan, we make sure na marami pang magsasalita. Sana po, ang mga viewers, bantayan nyo rin po yung mga vloggers na totoong lumalaban at nasa likod nila Tatay Digong. Diyan namin kayo maaasahan. Ikalat po ninyo. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga vloggers na ikinalat yung video ni Banat Bay. Ikalat nyo po nang sila ay maalerto. Hindi po pwede itong ganyang ginagawa nila. Kaya ako napanood ko. Pasensya kung hindi ko po kayo mabanggit kasi ang napanood ko lang yung kay Spencer Lacalle, kay Jojo de Guzman. Maraming salamat. Sana mas marami pang vloggers. Ikalat ninyo. Kasi ito po tandaan po, hindi naman natin kailangan magkasundo-sundo sa lahat ng bagay. Kasi tatandaan nyo, lagi kong sinasabi sa sarili ko, ginawa tayo ng Diyos na hindi magkakamuka. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagkakaiba. Kung talaga magkakaparehas tayo, dapat ginawa tayo ng Diyos lahat na magkakamuka. Pero ito, iisang laban tayo. Sana suportahan natin, protektahan natin ang bawat isa. Nakikiusap po ako sa ating mga kapwa Pilipino, pagka meron nangyari, sa isa man, kahit hindi natin kasama, basta po ipinagtatanggol ang karapatan ng bawat Pilipino, sawang-sawa sa puro pangako na hindi nangyayari, sana po magitlog ito at ikalat nyo ng ikalat. Kung ano yung kabalustaga na gagawin nila. Mag-ingay po kayo sa Facebook. Bantayan po natin ang isa't isa. Kasi this is the chapter na exciting part at the same time dangerous part ng ating political since naupo si Marcos. Nakikita nyo naman siguro, nababalitaan natin. Eto, tingnan mo, naikwento sa amin. Loy Bon, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Naikwento sa amin noon ni Attorney Vic, sisilipin yung kanyang offshore accounts. Tingnan nyo, asahan nyo, sisilipin yun. Bakit? Di ba? Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit hindi ninyo bantayan, hindi ninyo gawin yung inyong mga trabaho?
Bakit pag kritiko sa inyo, sisilipan nyo? 'Di ba, bakit gano'n? Ito sinasabi ko na sa inyo dati pa. They will attack the Dutertes, including the supporters and the vloggers. Before Christmas pa sinasabi ko na yan sa inyo. At right now, nasa kalagitnaan tayo kasi nagalit nga, nagalit sa Banateros, nagalit kung kani-kanino, nagalit kila Attorney Vic, yung mga umattend doon sa Davao. Ngayon, siyempre, na-interview pa ng Banateros si Attorney Vic, especially, siyempre, mapipikon yan sila kay, lalong-lalo na higit sa lahat kay Banat Bay. Diba? Kaya nga marami nagsasabi sa akin ang ganda raw ng interview, meron namang iba nagsasabi na masyadong malamya yung sagot ni Attorney Vic. Alam nyo po, ito hindi po sa kampi ko kay Attorney Vic I think wala na akong kailangan patunayan sa inyo. Kasi binakbakan ko talaga yan si Attorney Vic. Pero in fairness sa kanya, sa tingin ko, ang kanyang mga sagot, kung ako ay nasa posisyon niya, ganun din ang sasagot ko. Kasi tandaan po natin si Attorney Vic is a lawyer. Hindi po vlogger yan. Tingnan nyo po kahit si Attorney Trixie, iba kung sumagot. Lawyer At the same time, hindi kailangan. Ito po yung pinaka-perfect phrase nun. Hindi kailangan. The fact na si Attorney Vic ay parang si Senator Bongo ni PRRD. Ganyan po yan. Dating ES po yan. Kainuman, nasa loob ng palasyo yan. The fact na nandoon siya sa Davao, malaking statement yun. Napakalaki. At the fact na na-interview ni Banat Bay, magkaroon lang ng picture si Banat Bay at si Attorney Vic, na-interview pa in person. Malaking bagay na yon. It says a lot. Bakit? Maraming alam si Attorney Vic. Kanang kamay yan dati. Maraming salamat, Maria Cristina de Jesus. Oy, member for 14 months. Thank you po. Tularan ng magandang halimbawa. We love you, Banateros Brother. Salamat, Maria Cristina de Jesus. Hindi niya kailangan magsalita. The mere presence na nagkita sila ni Duterte, hindi natin alam kung ano-ano ang sinabi ni Duterte. Hindi natin alam kung isa nga si Attorney Vic na nag-trigger, kaya nagsalita si PRRD ng ganon. Hindi natin alam kung ang ebidensya na sinasabi ni PRRD ay na kay Attorney Vic. Hindi po niya sinabi yan. Ako lang sa tingin ko. Anong ibig ko sabihin? The mere fact na nagkita sila, iikot ang puwet ng mga yan. At it shows. The fact na na-interview ni Banat Bay in person si Attorney Vic, iikot ang puwet niyan. At it shows. Meron na ngang masamang banta. Kasi kung baliwala sila, walang kwenta yung kanilang ginagawa, hindi kailangan may banta. At actually, hindi binantaan. Itong nakakatakot kasi hindi binantaan. Na-intercept yung info. Kasi yung minsan banta nananakot. May na-intercept na info. It means they are serious about it. O abangan ninyo, pustahan tayo, sisilipin ng offshore account ni Attorney Vic. Kaya ngayon sinasabi, bakit instead na gawin ninyo yung trabaho ninyo na lagi nyo sinasabi, huwag tayong mamulitika. Ngayon si Tambaluslos, mayroon pang huwag tayong mamulitika, gawin natin ang trabaho natin. Bakit hindi tayo mag-focus sa ganun? Bakit kailangan silipan ng isa't isa? Hindi ko sinasabing si Tamba ang may gawa niyan, no? Pero ipakita nyo, you walk the talk. Pag sinabi niyong focus kayo sa trabaho, fumocus kayo sa trabaho, wala nang silipan.
Wala nang busalan. As far as I remember, kung bubusalan mo ang media at yung tinatawag nga ni Attorney Vic na new media o mainstream media, bubusalan ninyo. Abay, diktador na kayo niyan. Ano ba? Gusto nyo bang gawing kaharian ng Pilipinas? Ayaw nyo na bang bumaba sa pwesto ninyo? Di, ako po nagtatanong lang. Gagawin nyo bang kaharian ang Pilipinas? Kasi as far as I know, ang Pilipinas po ay bansa. Hindi palasyo. Hindi hindi kaharian. Paano tayo pupunta niyan? Pag ganito tayo ng ganito. Kaya walang nararating ang bansang Pilipinas eh. Sana wag po nating gagawin yung ganyan. Nagsisimula na po, mamaya i-discuss natin. Simula na po ang silipan eh. Hindi na tayo na-focus doon sa dapat nating trabahuhin. Sana po proteksyonan po ninyo. Ayan po hinihingi ko pakiusap. Isama nyo po sa panalangin. Dahil ako talaga ang aking tingin ay the greatest protection is siyempre yung protection ng ating Panginoon. Pag ayaw ng Panginoon, it won't happen. Kaya nga isama nyo sa panalangin, kulitin ninyo ang Diyos na it won't happen. But if it does, we surrender to His will. Ganun po yun eh. So, makakaasa po kayo. Tutuloy namin. At hindi lang po Banateros. Marami pa pong vloggers na nakikita kong bukal ang puso sa paglaban. Sawang-sawa na. Ha? Suportahan. Ngayon tayo dapat magkakaisa. No? Ipapakita natin yung pagkakaisa natin. Alam mo kasi bakit mababaw? Yung sinabi nilang uniteam, ako ito yung opinion ko. Yung sinabi nilang uniteam, yung sinabi nilang magkakaisa, ay parang kasunduan ng magulang. Yoy, sige, yung anak mo, ikasal sa anak ko paglaki. May kasunduan. Dahil meron silang gustong maabot na pangarap. Yung uniteam nila at pagkakaisa na yan, kaya ampaw, kaya malabnaw, dahil parang kasunduan na sila ay ikasal, na ang kanilang mga anak ipagkasundo at ikasal in the future. Sa tingin ko, kung tayo ay magkakaisa, ipapakita natin sa kanila ang paano ang tunay na pagkakaisa. Mas malalim yung ating pagkakaisa. Dahil tayo po ay may tunay na pinaglalaban. Marami po na sa mga Duterte ay nanahimik. Sa katunayan, pansinin nyo, pinupuri pa ni Tatay Digong si BBM. At yung ang katulad namin, sinundan namin ang cue ni Tatay Digong. At nung siya'y bumakbak, bakbak din. At meron din yung mga nabudol na naiinis, naghihimagsik na ang puso. Sa tingin ko, yung ating pagkakaisa ay pwedeng mauwi sa mas malalim. Bakit? Dahil meron tayong tunay na pinaglalaban. Hindi yung pinagkaisa ka lang ng magulang. Marami talaga sumisigaw, galit na po. Kaya I really hope that sigaw kayo kasi alam nyo po, pagka sumisigaw ang taong bayan sa kanilang social media, ito po ay maaalarma sila. At I think one of the best defense is still offense. So, kalat nyo po. Kalat nyo yung video ni Banat Bay. Magsabi kayo dyan. Protect the personalities. Kasi siyempre galit sila kay Atty. Vic eh. I understand, galit sila.
Maraming alam 'to si Attorney Vic, remember this. At alam ko hindi lalabas si Attorney Vic nang hindi niya naman naikalat yung kanyang mga alam. So whatever happens to him, bubulatlat etong mga kanyang nalalaman. Kaya nga hindi niya kailangan mag-ingay masyado. Diyan lang siya, attend, interview. May natanong kami 'no, hindi ko na siya puwedeng pangalanan. Pero nanginginig na daw sa loob. May nagwawala pa nga daw, eh. Dahil dun sa statement ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung totoo, basta may nagkuwento lang. Pero lalabas naman ang katotohanan, malalaman niyo, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalim po ang, aksyon. Totoo 'yan at totoo yung sinasabi ko, tingnan ninyo. Especially next week, nagsimula na ngayon, eh. Next week, marami kayong personalidad na makikita na lalabas tapos magte-testimonial. Iipitin si ganito, iipitin si ganyan. In short, markado po yung mga personalidad na nagpunta sa Davao. Especially the big personalities. Markado po yan. Yan po yung sinabi natin noong linggo, yang nabuo yung Bagong Pilipinas Rally at yung itong Duterte Rally sa Davao, naglinya po sila dyan. At kahit hindi natin aminin, may linya po yan. Alam na nila kung sino ang may loyalty kay Duterte. Isa-isahin nyo po yung mga nagpunta ron at abangan po ninyo. Sisilipan, bubusalan, patatahimikin. Asan ang ebidensya mo? Tingnan natin next week. Tingnan mo. Kaliwat kanan na po yan. Kaliwat kanan ang gagawin nila dyan. Imbis na sagutin yung patungkol sa PI, imbis na sagutin yung patungkol sa binanat ni Tatay Digong na may adik na presidente, bangag. Hindi naman kami nagsabi nun, eh. Pinaparot lang namin. Masama ba? Kami ba nagsabi nun? Eh ba't kayo magagalit sa amin? Pero akala nyo, hinintuan nyo yan? Ako, ewan ko sa inyo. Tingnan nyo ha, simulan po natin ito. Ng kasong murder sa Pilipinas. Yan ang hamon ni Vice President Sara Duterte laban sa nagakusang siya ang pasimuno ng Ito po, maganda yung sinabi dito eh. Hamon ni BP Sara na kasuhan siya ng murder dito sa Pilipinas. Alam mo yan ang maganda. Tandaan nyo po, kasama po sa freedom of speech, may karapatan po ang mga mamahayag. Kung sa tingin ninyo mali ang aming ginagawa, gaya ng sinabi ni BP Sara, kahusuhan ninyo. Okay, bagamat ayaw namin ng may kaso, para sa akin, mas gugustuhan kung kasuhan nyo kami kaysa ipadukot nyo kami. Kasi sa kaso, makakasagot kami. At tatandaan nyo, pag ang kinasuhan ninyo ay talagang may hawak na ebidensya, baka mamaya yan ang gusto nilang gawin nyo. Kasuhan. Bakit? Ilalabas lahat doon ng ebidensya. Tingnan natin. Sige, ba't di nyo kasuhan si Sara? Bakit hindi ninyo kasuhan si Tatay Digong? Huwag nyo pong ipadudukot. Kasi pag kinasuhan nyo yan, labasan ang ebidensya niyan. Kasi sa korte, papakinggan ang panig ng bawat isa.
Huwag po nating dadaanin sa illegal na paraan. Huwag niyong sasaktan o dudukutin. Kasuhan ninyo. Tama po dito si BP Sara. O plantokhang sa Davao City kung saan libo-libo umano ang pinatay. Paniwala ng bise may mga tao sa likod ng akusasyon na target daw na gawin siyang akusado sa International Criminal Court o ICC. Tinawag pa ng bise na bago ang script. Hindi naman daw siya nasangkot sa mga pagpatay sa Davao City nung mayor o vice mayor pa ng lungsod. At nakatutok si Marisol Abduraman. Extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito. Ito ang reaksyon Di ba yan? Bago ang script. Wala naman siyang kaso dati eh. Ngayon magkakakaso si Sara. Problema. Anong nangyari? Di ba? Halimbawa, walang kaso si Atty. Vic. Banat bay, wala namang problema. Biglang may lalabas na witness. Pero sabi ko nga, walang problema. Hindi kasuhan nyo, mas okay yan. Basta dito natin litisin sa bansang Pilipinas. Huwag sa ICC. At huwag sasaktan. Gawin natin sa legal na proseso. Kasi ako'y naniniwala kayo ay hindi diktador. Hindi kayo diktador. Di ba? So gawin natin sa tamang proseso. Ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Arturo Las Cañas kahapon. Si Las Cañas ang retiradong pulis at nagpakilalang dating leader at miyembro ng Davao Death Squad na sumalang sa pre-trial investigation ng International Criminal Court at nagsabing ang Vice Presidente raw ang nagpasimula ng oplang tukhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Sabi pa ni Las Cañas, aabot daw sa 10,000 katao ang pinatay sa ilalim ng oplang tukhang sa Davao City noon. Tugon dito ni Vice President Bakit ngayon lang? Ang dami pa lang. Di umanong pinatay si Sara at kasama siya dyan. Bakit ngayon kayo? Di ba, the timing is questionable. Eh, sino may pakana? Sino nasa likod nito? Eh, sino iisipin ng taong bayan? Sino nasa likod? Eh, sino bang kumakana kay BP Sara? Sino bang galit sa Duterte? Sino bang binanata ni Duterte nung linggo? Ewan ko sa'yo, BP Sara, ako'y nire-respeto ko yung tiwala mo dyan sa administrasyon. Naiintindihan ko yan kasi BP ka eh. Pero siguro naman, kung ikukulong na yung tatay mo at pinapasok ang ICC, eh siguro naman maninindigan na po tayo kontra dyan sa kanilang ginagawa. Duterte sa mga taon daw na nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, hindi raw kahit kailanman nasangkot ang kanyang pangalan sa usapin ng tukhang at sa iba pang insidente ng pagpatay sa lungsod. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Kaduda-duda raw ang timing ng Yung nangyari kay BP Sara na nakaduda-duda, that will multiply. Yung ginagawa dyan na bigla-bigla merong kaso, iba, meron na lang babigla ang witness, posible lalabas siyang doon sa ibang personalidad. Atty. Vic, kila Roque, kila Banat Bay, yung mga personalidad na nakikipaglaban dito ng harapan sa administrasyon. Iduduplicate nila tong ginawa kay Sara. paglabas sa nasabing issue. Maliban Isipin mo kung magagawa kay Sara. Paano ba dun sa iba? Na ordinary citizen. Paano dun sa vlogger lang? Na, di ba? Duterte yan. Nagagawa nila. Vice President yan. Kaya pag kayong init ng ulo nila, ginamit nila sa iba mas maliit kay Sara, kawawa talaga eh. Kawawa. Sana andyan kayo sa likod ng mga yan. sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ito, meron akong gustong nabasa, no? Sagutin ko to isa.
magkakagulo daw 'pag dadampusin si Tatay Digong at saka yung isa yung sa Dilawan. Alam niyo yang Dilawan nakikisawsaw na yan, eh. Kasi irrelevant na sila. Pansinin mo, para silang naiwan sa kangkungan. Dati kasi ang pagtatalo is between the red and the yellows. Ngayon, parang naging salingkit sila. Let's be realistic, they are irrelevant now. Wala. Kaya sawsaw ng sawsaw. Anong gagawin niyan? Most probably, and I think it's 99%, they will join the red. Kasi galit kay ano yan eh. Galit sa mga Duterte yan. So, wala eh. Kaya makakita kayo ng mga alyansa, even sa mga vloggers, makikita nyo yung mga galit kay Marcos dati, ay ngayon ay sasama kay Marcos para birahin ang mga Duterte. Ganyan ang gagawin yan. At totoo po yung sinasabi nung isa na baka magkagulo pag dinampot si Tatay Digong. Ako nga naniniwala, one mistake na lang yan eh, sila. One crucial mistake na makita ng taong bayan na merong pangaaping ginawa. Merong isang dugong bumuhos. Sasabog na ang galit ng bawat Pilipino. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Huwag kayong padalos-dalos. Nakaabang ang mga Pilipino sa mga pang-aaping nangyayari ngayon. Ayon sa Vice President, isang panghihimasok sa soberanya ng bansa ang pakikialam ng ICC sa hudikatura. At Pilipinong korte lamang siya haharap. Sa pahayag ni Duterte, tila naniniwala siyang merong mga tao sa likod ni Las Cañas. Merong tao yan. Ako naniniwala din ako sa sinasabi ni BP Sara, may tao sa likod yan. Naku, hindi. Bigla-bigla sumulpot, may funding po yan. Buhay Canada 519. Hi Coach Olin, everyone, BP Inday, step up now. Yes, dapat. Okay, inaantay niya siguro huliin yung tatay niya saka siya mag-step up. But again, naiintindihan ko siya kasi Vice President, pangit nga naman kontra ng kontra. No? Thank you, Buhay Canada 519. Pero hanggang kailan siya mag-aantay? Meron niya kasi itong mga ganitong biglang naglalabasan. Kung talagang ito ay mga makatao, kung ito ay talagang para sa bayan, napipiste ako sa mga statement na para sa bayan. Dapat, dati mo nang kinasuhan si Sara. Bakit ngayon? Bakit ngayong BP siya? Bakit ngayon ang atake kay BP Sara kaliwat kanan? Kaya naman nagpupumuyok eh. Isipin mo, ang liligawan mo parang si Kitty at si Sara. Yung mga kapatid, mga matatapang at yung tatay atapang din. Ay ba? Kaya nga nagpupuputok yung mga yun eh. Dahil sinisikil si Sara. Ay ngayon ka lang, tigil-tigilan mo nga kami. Na hinamon niyang kasuhan siya dito sa bansa. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Ang tanong, kung sa tingin ninyo merong nasa likod sa pagkaso kay Sara, sino yun? Pakilagay nyo dyan. Para maalarma sila, ilagay nyo sa social. Ako po, hindi ko kayo dinidiktahan kung sino sa tingin ninyo. Pero sa tingin ninyo, kayo ang magdesisyon, ilagay ninyo sa mga Facebook ninyo. Etong panggigipit kay BP Sara, sino? O ngayon may kaso, sino? Lagay nyo po. Hindi lang dito, pati sa mga manunood na replay, pati sa Facebook po ninyo, ilagay ninyo. Para alam nila. Nakabantay kayo. Umiikot na ang puwet niyan, balita ko. Meron tayong reliable source na nagsabi, kilala niya mga yan. Alam niya ang trigger point nila. Hindi ko na sasabihin, baka alam niyo na kung sino. Alam ko trigger point at alam ko kung kailan sila madidepress. Tinanong ko nga, paano? Yun, nangyari nung linggo. Ikot na sila doon. Ikot sila doon.
Hindi ko na sabihin. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ganun. Ganun. At pati kung galit kayo sa vloggers, huwag niyong saktan. Mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Ha? Maraming salamat Raquel Bolesa sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Huwag po kayong pusong mamon. Kasi ganun po yun eh. Hindi naman kami nagpauso niyan eh. Kami ba nag-imbento ng demokrasya? Kami ba nag-imbento ng oposisyon? Hindi naman kami eh. Nasa saligang batas po yan. Wala akong kinalaman dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Sinusunod lang namin yung saligang batas na dapat talaga may oposisyon. Dapat, huwag binubusalan ang media. Huwag binubusulan ang mga katulad din nila, BP Sara. May tamang proseso, huwag kakalibutan. Sa mahilig manakit, ha? May due process po tayo. Huwag parang bata. May due process po ang Pilipinas. Hindi po tayo dictatorship. Para kayong mga spoiled brat eh. Pag ganyan ang ugali ninyo, para kayong spoiled brat. Di ba? Hindi ba kayo pinalaki ng elementary na mayroong kontra sa inyo? As far as I know, since grade school, may kontra na sa akin. Yun ang problema pagka masyado kang sheltered eh. Hindi ka nasanay nang napupuna. Pag napuna ka, magsusumbong ka sa tatay mo. Ngayon, magsusumbong sa mga goons? Ano yan? Hindi ba kayo nag-aral? O habang nag-aaral kayo, may bodyguard kayo, kaya hindi nyo natutunan yung proseso. Na normal sa sa tao na may kokontra. Ano ka, Diyos? Kasi kung gusto mo na walang kokontra sa'yo, ay baka tingin mo sa sarili mo, Diyos. Yung Diyos nga may kumokontra eh. Alice Vine 14. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Normal na may kumokontra. Ang maganda, kontrahin ninyo, padaanin sa due process. Maging patas po tayo. Yun lang naman eh. Diba? Hindi ko naman sinasabi na huwag niyong labanan ng kumukontra. Labanan nyo sa tamang paraan, sa legal na paraan at paikutin sa due process. Ito rin ang hamon ni Senador Bato de la Rosa na dinawit din ni Las Cañas sa Oplan Tukhang. Tama, hinamon mo. Bato, ikaw naman kasi hindi ka rin nagsasalita. Tinanong ka patungkol sa PDEA, sasabihin mo hindi mo alam. Pasensya na po ah. Kasi ito yung panahon na dapat naninindigan na tayo. Hindi pwede yung gigit na ka for the sake of re-electionist. Pasensya po, wala akong pinapatamaan ha. Pero kailangan dito naninindigan. Hindi pwede yung... Sabi nga, kung ikaw ay malabnaw, kung ikaw ay lukewarm, idudura ka. Sabi, saan ba talaga yan? Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, Senador Bongo, Pastor Apollo Kibuloy at iba pang personalidad. Lahat yan kakasuhan na kasama na sa ICC. Grabe. Oh. Uubusin talaga ang Duterte. Di ba? Tuloy natin. Pinangalanan ni Las Cañas. Kita mo? Lahat yan may sabit na sa ICC. Isasampas. Hindi ko maintindihan bakit kayo nagsusumbong sa ICC. O lahat yan, no, sabit. Including Sara. Pambira, baka idamay nyo pa ako dyan. Hindi ako dadamay ng mga yan. Nobody ako, I know. But anong punto? Talagang sasairin ng Duterte. Puputulan ng pakpak ang DDS. Kasi pag pinakulong mo tong apat na ito, o kahit na lang sabihin natin si Tatay Digong lang,
malaki pong kabawasan. Kasi alam po natin, iba talaga ang leadership ni Tatay Digong. Pero sa isang banda, posibleng mapilay ang DDS, pero baka lalong magising. And I think, doon ako sa latter. Magigising lalo ang mga Pilipino. Huwag kayong magkakamali. Sasairin. Naalala nyo pagka dati, natagka yung sinasabi nilang road tagging. Pag natagka as kaibigan ni Rodriguez, iipitin ka ni Atty. Vic Rodriguez. Eto naman mga Duterte. Ha? Yung si Duterte himself, si Tatay Digong, or yung mga talagang malalapit, na talagang alam nila ay kaalyado ni Tatay Digong. Ibig sabihin, takot na takot ang pulboronic government sa mga Duterte. Oo, kasi kung wala namang kwenta yan, Duterte na yan, pag-aksayahan ba nila ng panahon yan? Hindi nila pag-aaksayahan ng panahon. Walang kaso si Sara, wala yang ICC dito. Believe me, that ICC is just to attack the Dutertes. Kung walang kwenta ang Duterte at kung hindi sila takot sa Duterte, wala tayong problema ngayon. Sino ba yan papansinin? Kita nyo naman. Yung speech ni Tatay Digong hanggang ngayon maingay pa rin. Well, standby lang tayo. Ayoko kung ano mga basta tayo, kinig-kinig lang. Antayin natin ang movement ni Tatay Digong. Ngayon, pag dinampot, someone will step up. We don't know. Maybe Pulong, maybe Baste. We don't know. But someone will step up. And I hope si Sara yun. But if not, someone will step up kung dadamputin si Tatay Digong. Kasi i-issuehan na ito eh. I-issuehan na po siya ng warrant of arrest. Ang tanong lang, kung pakikisamahan, i-apply or tutulungan ng gobyerno. Kasi mag-i-issue sila ng warrant of arrest. At kung totoo yung sinabi ni Marcos na they will not even lift a finger na parang makisama dito sa ICC, hindi ito mahuhuli si Tatay Digong. But the problem is, pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC at hinayaan ng gobyerno dahil galit na, hindi ko sinasabing hahayaan, pero posible pong hayaan ng gobyerno dahil si Tatay Digong nga ay bibinanat. Meron tayong presidenteng adik. Hindi sa akin galing yan. Sa kanya po, wag po kayong magagalit sa akin. Inuulit ko lang. Normal na pag ikaw ay mahina ang personalidad o posibleng, yun nga sinabi sa akin Ang problema dyan, hindi ko na ikukwento kung sino nagkwento sa akin, pero again, siguro alam nyo na. Pag ikaw ay nabubulungan, yan ang problema dyan. Posibleng mabait, pero yung mga bumubulong dahil gustong sumipsip, sasabihin ng isa. Halimbawa lang, sabihin ng isang mataas na posisyon, Sir, ako na bahala dyan. Para lang makasipsip. Kaya kailangan dito manindigan si Marcos. Kahit sino bumulong sa iyo dyan na mga sipsipero para lang makaangat-angat, huwag kang papayag. Panindigan mo yung sinabi mo, Marcos, na hindi mo pakikisamahan ang ICC. Dahil pag nagkaroon ng warrant of arrest at hinayaang mahuli si Tatay Digong, hindi po maniniwala ang taong bayan na wala ka pong kamay dyan. Napaka-imposible. Sa bansa mo, pinasok ka ng taga-ibang bansa, pinadampot ang dating presidente, wala kang kamay. That is impossible. Kung wala kang kamay dyan at hindi mo alam yan, wala kang kwentang presidente. Sabi nga ni Baste, lumayas ka dyan. Pero I don't think yun ang magiging dahilan. Imposibleng wala kang alam dyan.
Sabi nga sa amin ni Haton, imposibleng wala siyang alam. Lahat ng resources nasa presidente. Ultimo nga, halimbawa, pupunta ka ng Davao, pwedeng ipakuha yung ticket kung sino ang darating sa Davao. May kapangyarihan pong ganyan. Ito, flight ni Banat Bay. May resources po. Kaya imposibleng hindi alam. Ay, yung tambay sa kanto, alam eh. Yung presidente, hindi alam. Ano nangyayari doon? Huwag tayong maglokohan. Oy, Evan Loha, maraming salamat po sa kusang loob. Ayan. At sa pag-sponsor ng live na ito. Walang magawa ang under Disaya. Hindi, yun nga sabi ni Attorney Vic doon sa aming interview sa kanya, sabi niya, kailangan siya maging assertive. Siyempre, yun ang term, abogado, assertive. Ha? Sa term ng vlogger, ako, pagkakaintindi ko ron, maging strong ka naman. Kulang yan. Hindi, di ba ganun yun eh? Assertive, paulit-ulit niya sinasabi, be assertive. Ay, sa akin, be strong, be a man. Dapat tayo, ito po, sinasabi ko lang. Hindi po kayo binibintangan. Pero sana, this time, tayuan nyo si BP Sara. Kasi si BP Sara ay tatandaan natin mas mataas ang mandato sa inyo. Pinapaalala ko lang, 32 million. And I don't think, Marcos, you will win without BP Sara. It's impossible. Kung tumuloy si BP Sara, hindi ka mananalo. Kung hindi dahil sa Duterte, yung tatay mo, posibleng hindi pa nakalibing. Sana naman, kung nagkaroon ng gipitan, dyan mo malalaman ang tunay mong kaibigan. Talk is cheap. It's about time, Marcos, na sabi nga ni Atty. Vic, be assertive. Sa Tagalog, it's about time. English yun. Panahon na para yung salita mo ay back-upan mo ng galaw. Kasi talk is cheap. Tagsisingko lang yan. Kung walang galaw. Kaya dapat ipakita mo. Tayuan mo. Kung hindi mo natayuan si Atty. Vic, dahil naging biktima si Atty. Vic ng fake news, dapat tayuan mo itong BP mo. By Duterte yan, tinulungan ka niyan. You will not be in the position without the Duterte. Tatandaan mo yan. At Marcos, you will have a big problem. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong wala namang ginagawang masama sa iyo. Ito po, hindi ako nananakot. Ako kasi naniniwala ako sa kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Ayan po ang nakakatakot. Yan ang tunay nakakatakot. Kasi may generation eh. Yung kuhanin mo ang buhay ng ibang tao, hanggang dun lang yun. Pero yung balik sa'yo, kung sakaling ang Diyos ang gagawa dahil hindi ka tumanaw ng utang na loob, ayoko isali kasi dito, sabihin na lang nating tadhana. Mas matindi yan. Kasi it will go down the generation. Mas matinding kaaway ang gumawa sa atin. Hindi po ako nagmamalinis dito, pero ganun talaga yun eh. Mas matindi yun. Hindi lang biglaan, pero para kang kumunoy dyan. Sana, ang ganda nung sinabi ni Atty. Vic 36 years, tama ba ako sa numero? 36 years niyong inantay yan. Naalis kayo sa poder, naging biktima kayo ng people power. 36 years kayong nag-antay.
Ngayon, nasa kamay mo, nasa harap mo. Gagawin mo na lang ng tama to redeem yung apelyido ninyo. Dalawa lang yan. I-redeem mo or lalo mong ibabaon ang apelyidong Marcos. Nasa sa kamay mo yan, Marcos. You just have to be strong. You walk the talk. At higit sa lahat, tayuan mo yung mga nagpakita ng loyalty sa sayo. Including BP Sara. Including Duterte. Nakisama yan sa inyo. Alam mo yan. Ano sabi dito? Coach, sinabi ipapahuli daw talaga si Tatay PRRD sa ICC tapos sa harangan daw ni para makuha siya hero at pinaka magaling na press. Yun na nga eh. Baka may drama dyan eh. No? Papayagan ng ICC, issue ng warrant of arrest, tapos pahiro. But anyway, kung ganyan ang gusto nilang sayaw, willing naman akong sayawan yan. Sayawan na lang natin. Ang importante, protected si Tatay Digong. Yun lang naman eh. But alam natin yung totoo, di ba? Kung pinuliti ka lang si Tatay Digong. Sana patuloy tayong magbabantay. Panuorin nyo po yun. Sunod-sunod po ito. Again, abangan ninyo. Ilalabas yung offshore account ni Atty. Vic. Tinan ninyo, ha? Tinan natin kung magtatama tayo. Alam mo, ako lang, ha? I'm just thinking out loud. Ito'y ibang topic naman. Ibang topic, ha? So, hindi to kaduktong dito, so wala tayong pinagbibintangan. Okay? Iba to. Pero ang ganda siguro ng laban, no? Kasi mayroong binabato kay Atty. Vic na siya, kaya niya ginagawa yan dahil tatakbo siya sa Senado. Meron din naman, to balance the story, na ibinabato kay Tamba, kay Speaker Romualdez, na kaya siya naiinit sa mga Duterte dahil gusto niyang tumakbo bilang senador. Ano kaya? Ipagsigawan natin. Imano-imano. Atty. Vic Rodriguez versus Speaker Romualdez pagka-Senado. Wag na natin anuhin kung ako hindi ko naman sinasabing tatakbo si Atty. Vic. I really don't know. Hindi rin natin alam. Bagamat may bintang na tatakbo si Romualdez. O di sakyan na natin. Payag ba kayo na magkaalaman? Kasi kung gusto mo maging presidente, dapat sa Senado, shoot ka na. Tingnan lang natin sino ang lamang. Ako, hinahamon kong pareha si Romualdez at si Vic Rodriguez. Takbo kayo parehas. Tingnan natin sino mas malaki boto. Si Vic Rodriguez, hindi yan ano. Hindi yan politiko. Hindi yan congressman. Hindi yan naging ano. Sa tingin ninyo, kung maglalaban sila, sino makakalamang? Si Atty. Vic Rodriguez o Speaker Romualdez? Very good point, Buhay Canada 519. Sabi niya, Coach Oli, walang pulis ang ICC. Once na in-order ng Malacanang na gamitin ng pulis, correct. Kaya nga imposible na walang kamay ang gobyerno natin kapag hinuli si Tatay Digong. Sabi dito, Tamba wants to be president or PM, Prime Minister. Kung may tsa-tsa, kaya demolish niya si BP Inday. Kaya nga eh. Masusubukan ngayon. This 2025, magkakaalaman kung talagang winnable bilang presidente si Tamba, si Speaker Romualdez. Kasi ibig sabihin niyan, kung mag-iimano-mano sila, one-on-one sila ni Vic Rodriguez,
pwede niyang kanain. Tatalunin niya sa numero, tatalunin niya sa botohan. Oh, Attorney Vic. Oh. Baka sabihin mo na naman, binibira kita. Hindi. Panawagan lang sa inyong dalawa, takbo kayo. Tingnan natin sino mas mananalo sa inyong dalawa. Oh. Oh, oh. 'Di ba? Ay, ewan ko. Partida, si Attorney Vic, hindi pa politiko 'yan. Senado, wag Congress kasi diyan lang 'yan sa bakuran ninyo, distrito nyo lang 'yan eh. Senado, nationwide ang botohan diyan. Kapulisan din ang magtatanggol kay Tatay Digong. Naniniwala ako mas marami pa rin ang magtatanggol sa mga pulis. So, correct. Magkaedad pala kayo ni Attorney Vic, Coach. Yes, magkaedad po kami. Kita mo, maraming nagsasabi. Alam nyo kung bakit nila minamadali? Ito, Kasi gusto nilang matapos ang kasiraan or demolition siguro sa mga malalakas. Kasi tatandaan ninyo, magto-2025 election. Pagdating ng 2025 election, pwede dahil sa galit ng taong bayan makakuha ng numero ang oposisyon. Isa yan. Pero itong pangalawang pinakamatindi. Kasi after 2025 election, tapos na yung midterm election, in preparation for 2028, alam ng lahat, malakas si Sara. Pakinggan niyo po ito mabuti. Pagkatapos ng eleksyon, ramdam nila, pagkatapos ng 2025 election, lahat puposisyon na for 2028 presidential election. At napaka-winnable ni BP Sara. Posible na maraming lilipat kay BP Sara kasi alam naman natin ang mga trapo gusto nila doon sa malakas. Babaligtad ngayon. Naintindihan? Kaya gusto nilang gawin as early as possible kasi hindi pa eleksyon. Mahahawakan pa nila yung pwedeng mahawakan especially doon sa mga mahilig sa mga proyekto, etc. etc. Pero after the midterm election, lahat yan going towards Sara na. Hihina silang lalo. Nagigets? Yan ang magiging trending kasi hanggang ngayon, kaliwat kanan ng atake kay Sara, tumataas pa rin sa survey. So the closer we are to 2028, mas mahirap nilang hawakan sa liig yung mga trapong politiko na mahilig pumosisyon doon sa malakas. Hindi ko na iisa-isahin yan. Ganyan po ang nangyayari. Nagsilipat nga nung panahon ni Tatay Digong sa kanya. Nung wala na si Tatay Digong, lumipat kay Tamba. Ngayon, lilipat na yan. Isa-isa na yan. Bubulong-bulong kay Sara. Oy, galing-galing mo talaga, Sara! Alam mo yung tatay mo. Ganyan po yan, po posisyon na yan. Kasi as of now, walang titibag kay Sara. Wala po. Kaya iisa-isa na po yung lilipat. Maglilipatan po yung mga yan. Maniwala kayo. Kaya atat na sila nagmamadali. Tatapusin nila ang dapat nilang tapusin bago 2025. Ang tanong, aabot pa ba sila ng 2025? Delikado sila. Sabi ko nga, one false move lang sila. Pag pinahuli, pag pinadampot si Tatay Digong, I think it's game over. Lisa Pem, Coach, nalungkot ako sa live ni Banat Bay at natakot. Kaya nga po pagdasal nyo na lang, ha? I still believe God is powerful. Walang dadaan sa kamay niya na hindi niya pahihintulutan. So, pagdasal nyo, and at the same time,
isigaw natin. Alam natin lahat, ikalat natin lahat. At kung mangyari man, hindi lang kay Banat Bay, halimbawa kay Atty. Vic, kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy, may binusa lang isa, kailangan we are ready to speak. Sabi dito, wala nang pag-asa si Tambaluslos, nasira. And makatulad, wag po kayo magsasawa to protect and wake up the Filipinos. Yes po. Isisiwalat natin. Kaya nga, siguro, talagang may na-intercept na banta si Banat Bay dahil maraming alam eh. Nagkausap pa sila ni Atty. Vic. Hindi natin alam, di ba? Kaya sa mga politiko, no, wag tayong nakagitna. Minsan yung iba nakagitna for the purpose of re-election is Kahit Tulfo, talo pa rin yan kay Sara. I think so. Medyo pumapangit ang image ni Tulfo ngayon. Baligtad nga binibira si Sara pero gumaganda ang image Lamang pa rin yan si Sara kay Tulfo. Wag pong kalimutan yung mga hindi pa nag-subscribe kay Coach Oli, subscribe po kayo. Marami kayong aabangan. Gaya na sinabi ko, katulad niyan, nagkaroon pa tayo ng interview kay Atty. Vic. Coach, may kakayanan ba ang simpleng mamamayan na magpatalsik ng congressman? Tanong lang. Meron naman kasing ako sa palagay ko, merong proseso diyan, no? Ang tingin kong nakikita kong proseso, taglit. Yun nga pag tayo'y nagsasalita and they will feel the pressure, no? Meron namang impeachment nangyari na yan kay ERAP, no? So, alam nyo, ang politiko, napapansin nila yung pressure. Very, sensitive sa sigaw ng taong bayan Kung hindi high. Kung wala sa happy place. Uuwi na ako ng Pinas, sana wag naman magkagulo. Ay, wag muna! Wag muna. Ako nga, gusto kong pumunta ng Davao mas safe doon, palagay ko poprotektahan tayo ni Tatay Digong doon. Kasi alam nyo naman, safe yung lugar na yun At pumani nga ito nagsamot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Dapat yung mga nakaupo, dapat magtrabaho sila para patunayan na mali ang kritiko. Pag isa ang nagipit, dapat kikilos na para di lahat mabusalan. Nakakasawa na kayo dyan sa gobyerno at wala ba kayong plano para sa mga Pilipino? At huwag nyo kaming takutin na nagpapahayag ng aming hinaing at hindi kami natatakot sa mga pananakot nyo. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Lindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.